Subukan nyo yan gawin sa harapan ko ngayon. Nako, mukhang galit na yata si Isko Moreno ang pagbabalik niya bilang mayor ng Maynila. Nako, yung mga pasaway dyan, yung mga tulongges dyan. Eto, na si Isko Moreno. Ito, panuorin po natin at sa mga congressman, makinig kayo. Ito yung video. Usap po sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayong magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Pagpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Nako, Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. oh, Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the covers of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman. congressman. Siga. Siga. Ni walang permit. Ni walang construction permit. Ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Nako, Iuhoyo ko kayong lahat. puyo kayo. Oh. Oy, daming natuwa dyan, daming nagpalakpakan dyan. At paalala po kahit hindi po taga Maynila, bumilib kay Isko Moreno. Kasi naging mayor siya dati, talagang maraming bumilib dyan. Yun nga lang, bigla siyang tumakbong, yun nga, Pangulo ng Pilipinas. Marami ding nagsisi, dapat ito na lang daw ang pinili. Pero sa lahat po ng naging mayor, mukhang parang din to parang mala Duterte din ang datingan niya na kung ano talaga yung dapat, yun ang dapat. At may kapareha sila ni Tatay Digong at ni Isko Moreno. Ano yun? Yung serbisyo na hindi kailangang nakalatag yung pangalan. Ganon din kay Tatay Digong. Ganon din sa mga Duterte sa Davao City, di ba? Kung man namimigay ng tulong, hindi kailangang nakalagay yung pangalan. Netong nakaraan lang dito sa Maynila, may mga pangalan ng politiko, di ba? Magpapagawa ng pader, may pangalan ng politiko, eskwelahan, pangalan ng politiko. Pinagbubura niya. Ayaw niya ng ganyan. Kasi naman, pera din naman ng taong bayan yan. O kagaya nito, yung congressman dyan. Baka mayroon namang congressman dyan na hindi binoto o hindi nanalo sa boto pero congressman din. Sino ba yun, di ba? Ito ang mayor na kailangan sa Maynila. Kaya hinahanap-hanap po ng mga tao to. Nung nagpalit ng mayor, mahirap kasi pag maganda yung performance ng isang mayor tapos sinundan ng tahimik lang, di natin alam kung may ginawa o wala, di ba? Hahanapin talaga yung dating mayor na bumalik. At eto na nga, bumalik na nga, maraming mga nabuking o nabulgar. Unang-una, yung pagpunta niya sa opisina ng mga mayor's office. Nung unang-una, yung pagpasok niya sa mayor's office, ang laki ng bolt ng nakita niya. Bakit may bolt? Tapos yung pagkakautang sa kontraktor ng naghahakot ng basura sa Maynila, hindi pa nababayaran. Tapos sa Divisoria, ang kalat. Sa Quiapo ngayon, mismo doon sa Quiapo Church, pag pumunta kayo, ang lawak pala doon. Oo, ang lawak pala pag malinis. Ngayon po, mangyayari at nangyari na. At ginagawa na rin dati yan. Kaya hindi po natin masabing, umpisa lang yan. Hindi, nagawa niya na dati yan. Gobyernong 24 oras po si Isko Moreno. Hanggang gabi, hanggang madaling araw, minsan bigla lang iikutan kayo dyan kung ano yung pinagagawa nyo. O ito yung sabi po ng mga netizens tungkol dyan. Ito mga hindi pa taga Maynila Sabi ni Ranger Lead, hindi ako taga Maynila pero saludo ako sa mayor ninyo. Ganyan dapat may paninindigan sa taong bayan, hindi kurap. Ako yung mga congressman yung tinamaan dito sa banat ni Isko Sabi ni Danggoy, God bless you Mayor Isko, hope all government officials like him strong and firm. Sabi ni Noel Tos Samson, ganito ang gusto nating mamuno, patas at may paninindigan. Sabi ni Travel Philippines, ganyan dapat ang namuno, may paninindigan. Tingnan nyo naman yung mga komento ng taong bayan, di ba? Ito yung mayor na pinag-uusapan hindi lang sa Maynila. Kahit sa labas po ng Maynila, buong Pilipinas ay updated po sa ginagawa ngayon ni Isko Moreno, ni Mayor Isko Moreno.
Sabi ni Ranilo Perino, malayo mararating mo sa politika, Yormi, good job. Sabi ni Ray Lover, yan ang tama, Yormi, huwag kang matakot sa mga tulonggis ng mga yan. Kaya asahan po natin maraming pagbabago na namang magaganap sa Maynila. Maraming basura na maitapon. Ay isama na yung mga basura dyan. Sino yung mga basura dyan? Ay isama nyo na yan, Yormi. Baka naman. Kasi sa Maynila, hindi lang naman yung mismong literal na basura ang dapat mong itapon. Meron dyan sa tabi-tabi. Sana sa ibang mga mayor, gayahin nyo to para sumaludo naman ang tao sa inyo, hindi lang sa lugar nyo. Dito na lang, thank you. Bye-bye.